At medyo mabilis na dumating ang bukas. Kinakabahan si Irish. Tinawag pa ni Diana si Alexander para mapatahimik niya si Irish pero hindi niya mapigilang mag-alala. Alam niya kung gaano kagalit ang kanyang ina. Tinawagan ni Grace si Diana noong 8:15 AM para i-set up ang meeting na gaganapin sa alas 9:30 sa kanyang bahay sa almusal. "Calm down, princess. Everything's gonna be good," sabi ni Alexander sabay halik sa likod ng kamay niya. Tumingin siya sa mga mata niya. "Paano kung hindi kanya matanggap? Tayo. You mean so much to me and I want her to give her blessings, Alex." Hinalikan niya ang malarosas nitong labi para pagaanan ang nagngangalit niyang mga ugat. "I love you, princess. That's all that matters. Kung hindi niya ako matanggap, then I'll figure out our next move. But for now, we'll just cross our fingers and hope for the best. I love you too, so much. I pray my mom gives her blessings." Napabuntong hininga siya at lumapit sa kanyang lalaki, nilalanghap ang panlalaki nitong cologne. That was like the best smell ever. Pumasok si Diana sa kwarto. "We need to get going, lovebirds. Hinihintay na tayo ni Tita Grace." "This is it, Irish. Huwag kang matakot." Tumango si Irish at pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa lalaking mahal niya habang naglalakad silang lahat palabas. Ang 40 minutong biyahe ay nakamamatay na tahimik at si Alexander ay nagmaneho gamit ang isang kamay, ang isa niyang kamay ay nakahawak kay Irish. Huminto sila sa Adams para kumuha ng cheesecake at bagel. Ayaw nilang magpakita ng empty. Nang tuluyan na silang huminto sa harap ng bahay, huminga ng malalim si Irish. "Sa palagay ko ay hindi magandang ideya na pumasok ako. Hindi ako inimbitahan ng mami mo," mahinahong sabi ni Alexander sa kanya. "Hihintayin na lang kita dito sa labas, baby." Nanlaki ang mga mata ni Irish at umiling. "No, kailangan mong pumasok. Kailangang makita tayo ni mami na magkasama. Plus it's gonna be unfair if you stay out here while we're in there having breakfast. Wala ka pang pagkain." "I'm not complaining, princess. Plus, I'm not hungry. Go on in." Isang matamis na ngiti ang isinalubong niya rito. She pouted at binigyan siya ng malungkot na tingin. Ungol ni Alexander, "Wag mo akong tignan ng ganyan, baby." Lalo niyang nilakasan ang pagpout at malungkot na tingin. Itinaas ni Alexander ang kanyang mga kamay bilang pakunwaring pagsuko. "Fine, and if anything goes wrong, ipipin ko ito sa iyo." Nagbabala siya. Humagalpak ng tawa si Diana na kanina pa nanonood ng palabas. "You two are the cutest. Geez, I wish my boyfriend can give in to my demand so easily." Namula si Irish at niyakap siya. "Thank you so much, Diana. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. I really appreciate your efforts." Diana smirked proudly. "You're welcome, bestie. Now let's go meet your mama," sabi niya, naglakad papunta sa pinto at nagbell. Pawisan ang mga palad ni Irish at nang mabuksan ang pinto ay halos mapatalon ito. Lalong gumaan ang loob niya nang makitang lola niya ito. "Nona," napabulalas siya sa tuwa. "Oh dear," Lola was surprised. Napaatras siya. "Sweet baby Jesus. Irish, hindi mo lang ako tinawag na Nona, di ba? Akala ko sinabi ni Grace na wala kang maalala o kahit sino. O nananaginip ba ako? Siguro ako, ang mga gamot na iniinom ko kamakailan. They are the cause of." Humagiknik si Irish at hinila ang kanyang lola sa isang mahigpit na yakap. "No, Nona, hindi ito ang iyong gamot at hindi ka nananaginip. I actually lost my memory. Thank goodness nabawi ko ulit." Maya-maya, narinig niya ang boses ng kanyang ina. "Mama, is everything alright? Ilang minuto ka na sa pinto. Sinong nandyan?" Tuwang-tuwa si Nona. "Bilisan mo, Gracie, andito na si Irish. And there's good news." Dumating si Grace sa pintuan, sabik siyang makita si Irish at humingi ng tawad sa pananatili niya sa Texas, ngunit nang makita niya si Alexander, nagbago ang kanyang kalooban. Iniwas niya ang tingin sa kanya. "Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko na sa'yo na layuan mo ang anak ko, di ba?" Bago pa makapagsalita si Alexander, pumasok na si Nona. "Come on, Gracie dear, leave the poor guy alone for now and interrogate him later. The food's gonna get cold." Natukso si Grace na patahimikin ang kanyang ina, ngunit alam niyang hindi niya kaya. Ngumuso siya at naglakad papasok ng bahay nang hindi man lang niyayakap si Irish gaya ng plano. Ngumiti si Nona sa tatlong nakatayo sa kanyang harapan. Si Alexander na may hawak na cheesecake at bagel ay inangat ito at ngumiti kay Nona. "Forgive me for showing up at your doorstep unannounced, ma'am. And here, we got some additional food." Oh, namula si Nona sa karisma at accent ng binata. He was too damn cute, and she wished she was still young, at nagkaroon ng mga charms upang makuha ang kanyang puso. Napahagiknik siya sa sarili niyang kalokohang mga iniisip. For crying out loud, ang lalaki ay malinaw na 40 o isang taon na mas bata sa kanya. Kinuha niya ang basket sa kanya at ngumiti. "Oh sweet boy, it's fine.
You can show up unannounced at any time. And thank you for this. Si Diana na napansin ang reaksyon ni Nona kay Alexander ay nahirapang hindi tumawa. Everyone could trip for the guy's hot looks. Napansin din ni Irish at kinurot si Diana at pareho silang humagalpak ng tawa. Lalong namula si Nona sa kahihiyan at pinauna ang daan papasok. Lumingon si Irish kay Alexander. There's no denying it, my Lola is so into you, Mr. Black. Nakangiting sabi niya. Nagtaas ng kilay si Alexander na may gwapong ngiti sa labi. That's the effect I have on them ladies, including the mamas and grandmas. But sorry for Nona, I'm not into her, I'm into the second mini version of her. Anya, pinalalim ang accent at naging dahilan ng pagtawa ng mga babae habang papasok silang lahat. Nakaupo na si Grace sa mesa na 4 na upuan lang ang laman. Maliwanag, mayroong lugar para lamang sa 4 na tao at hindi kasama si Alexander. May lugar para sa 4 na tao lang, sabi ni Grace na nakatingin sa mata ni Alexander. Nang makita ito ni Diana, alam niyang may kailangan siyang isipin. Nagkunwari siyang nakatanggap ng mensahe. Oh shoot, nag-text si Dad. Gusto niya kumuha ako ng file sa bahay at dalhin sa office niya. Hindi ba ito makapaghintay hanggang matapos ang almusal? Tanong ni Grace na nakakunot ang noo. Yeah, can't it wait? Tanong din ni Irish. Umiling si Diana. No it can't, you know how my dad is. Sabi niya sabay halik sa pisngi ni Irish at nagpaalam na sa lahat at umalis na. Ngumiti si Nona kay Alexander. 4 na tayo ngayon. Perfect for the table. Umupo ka sweetheart, sabi niya at tinuro ang upuan sa left side niya para kay Alexander. Tumango siya bilang paggalang at umupo. Umupo si Irish sa kanang bahagi, nakaharap kay Alexander, at ang kanyang ina sa ulunan ng mesa. Sinabi ni Nona ang biyaya bago kumain at inihain ang pagkain para sa lahat. Sa mga oras na ito ay pinandilatan ni Grace si Alexander, ngunit nanatili itong cool at nakatingin lang sa kanya na parang nag-aaksaya ng oras. Mommy, tawag ni Irish at ibinalik ni Grace ang atensyon sa kanya. Sa lahat ng ito, hindi alam ni Grace na nabawi ni Irish ang kanyang alaala. Mommy, naalala ko. Noong una, hindi naintindihan ni Grace ang sinabi ng kanyang anak. Ha? She smiled sheepishly. I remember everything, Mom, from back in Ohio till we moved here and every other thing. I really do remember, Mommy. Automatikong tumulo ang luha sa mga mata ni Grace at tumayo siya. Ito ang himalang ipinagdarasal niya. You do, you really do. Tumango si Irish at tumayo din. I do, Mommy. Niyakap siya ng mahigpit ni Grace, lahat ng galit na naramdaman niya kanina, kusang naglalaho. Salamat, paano nangyari ito? Ito ay isang himala. Humiwalay si Irish at tumingin sa mga mata ng kanyang ina. Himala talaga, Mommy, and most of the thanks goes to Alexander. Napuno ng katahimikan ng silid. Lumayo si Grace at tumingin mula kay Irish to Alexander at pabalik, habang si Nona ay nakatingin sa eksena, walang salita. What do you mean the thanks goes to Alexander? He's the guy who made you suffer. I know, Mom, however, he's still the guy who helped me out when doctors could not. The least you can do is be grateful. Lantara na sinabi ni Irish sa kanyang ina. Biglang sumakit ang ulo ni Grace at napaupo. Hindi siya makapaniwala dito, hindi makapaniwalang tinitigan niya si Alexander. Ikaw. Nakatitig lang si Alexander sa kanya. Kung hindi payag ang babae na kilalanin siya, hindi niya ipipilit ang sarili. Itinulak niya ang kanyang upuan at tumayo, nakatingin kay Irish. Pupunta ako sa mansion. Tawagan mo ako kapag natapos ka na dito, susunduin ka ni Cheng. Anya, saka tumango kay Nona at tumalikod na para umalis. Ang lakas ng loob ni Grace. Galit na isip niya. Hindi nakaimik sina Irish at Nona habang pinagmamasdan si Alexander na paalis. Tahimik na umiiyak si Irish. Napatingin sila kay Grace na umiwas ng tingin. Binuksan ni Alexander ang pinto at lumabas. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kotse niya, sinusubukang maging cool. Akmang bubuksan na niya ang pinto ng kanyang sasakyan, narinig niya ang boses ni Grace. Wait! Lumingon siya at pinagmasdan ng babaeng naglalakad palapit sa kanya. Ang hindi niya inaasahan ay yakapin siya nito ng mainit na yakap. Thank you so much. My goodness, that guy went all the way to get you the latest Louis Vuitton matching heels and clutch. Shit, it looks so damn expensive. Like someone's monthly salary and more. Bulalas ni Diana habang tinatabi ang unang kahon na binuksan niya. Kinuha niya ang susunod na kahon at hinila ang ribbon, nakangiti. Sana may kapatid siya cause I'm super available and open to this sort of pampering. Geez, I'm already jealous of your date tonight. I can't believe he said he wants to take care of everything you wear tonight. Natawa si Irish sa baliw na kaibigan. You're crazy, you know, but I think he has a brother. Alessandro.
Pumikit si Diana at pumikit. I think I just had an orgasm. Even his name sounds hot, bitch. Anyways, it's not about me having an orgasm today, it's about you. Namula si Irish at tumawa. I'm exchange you for a can of tuna anytime, any day. You're so crazy. It's just dinner, at the rooftop of, what's it even called? Paraiso. Nanlaki ang mga mata ni Diana at napaawang ang bibig. Paraiso, sa English, paradise. It's the newest and best restaurant in town. And if you said the rooftop, then guys, are you guys about spend about $25,000 tonight? Umikot ang mata ni Irish habang hinihila ang kahon na matagal nang sinusubukang buksan ni Diana. I don't even know the place and it can't be that expensive. We're just having regular dinner. I plan on eating just spaghetti and pork sauce, she said and opened the next box. Sa pagkakataong ito, nakaawang ang bibig niya habang nakatitig sa magandang dress sa kahon. Ito ay isang matingkad na kulay rosas na evening gown na dumaloy pababa na may mga biyak sa magkabilang gilid upang ipakita ang magagandang mahabang binti ni Irish. Mayroon na itong built-in na bra at may lacy sweetheart neckline. Maging ang tela ay mukhang mahal. Ang tag ng presyo ay nakadikit pa rin dito. Nang makita ni Diana ang presyo ng gown ay hindi siya nakaimik. I think you should take another bath before wearing these. Sweet baby Jesus, this dress is so fucking expensive. It's unbelievable. Tumango si Irish. Sumasang-ayon ako sa iyo. Napakataas ng presyo para sa isang damit. Pero hindi ako naliligo, o baka malate ako. Ngayon, buksan mo ang huling kahon at pagkatapos ay simulan mong gawin ang aking buhok gaya ng ipinangako mo. Nang buksan ni Diana ang huling box, may isang pares ng diamond earrings at isang matching necklace na mukhang pare-parehong mahal. Jeez girl, how rich is this guy? It's like you're going for your own wedding, bitch. I can already picture you in this beautiful dress. Ani Irish, hinahangaan ang lahat ng magagandang bagay na binili ni Alexander. May note sa ilalim ng box. Kinuha ito ni Irish at namula siya habang binabasa. Hi princess, it's been long since I went on an actual date. I'm so nervous. I really can't wait to see you tonight, love Mr. Black. Kinuha ni Diana ang note sa kanya at binasa ito, nakangiti sa cuteness. Bro, I totally love it when guys admit they're nervous for dates. And to think Mr. Black, ang sinulat niya at hindi Alex, how romantic. Todo ngiti si Irish, bumilis ang tibok ng puso niya sa sobrang pagmamahal niya sa lalaki. We have to get me ready right now, isang oras na lang andito na si Alexander. That's right babe, let me get straight to work. Naglight ng natural makeup si Diana kay Irish at isang maganda at klasikong messy bun. Nang suotin ni Irish ang gown, sapatos, at alahas, talagang kapansin-pansin ang hitsura niya. Ang kanyang blonde tendrils ay tumalbog at nagpaganda sa kanya. Oh, napakaliwanag ng kanyang baby blue na mata at punong-puno ang kanyang malarosas na labi. Marahang pinunasan ni Diana ang peking luha sa kanyang mga mata. My goodness Irish, you look so beautiful. Super gorgeous. I could turn gay for your sake, but nah, I prefer dicks. Humagalpak ng tawa si Irish na kanina pa nag-e-enjoy sa magandang maikling talumpati. You're a crazy girl Diana, but I love you nonetheless. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell at nagkataon na ang bagong telepono ni Irish ang naghudyat ng pagpasok ng bagong mensahe mula kay Alexander. I would have totally loved to come pick you up but I can't. Shang's gonna bring you over. Please don't be mad, love, Mr. Black. Nilabanan ni Irish ang pagnanasang malungkot. Gusto niyang si Alexander ang unang lalaking makakakita sa kanyang damit, ngunit wala siyang magagawa. Nandito si Alexander, masayang tumalon si Diana. Sinubukan ni Irish na hindi masama ang pakiramdam. He's not the one. It's the driver. I'm gonna meet him at the restaurant. Sabi niya sa mahinang boses. Pinulot ni Diana ang malungkot na boses at sinubukang pasayahin siya. Mas romantic pa yan. Ngayon, mag-isa ka nang maglakad papasok sa restaurant habang lahat ng lalaki ay nakatingin sa iyo. At boom, hindi ka man lang interesado sa kanila, may sarili kang lalaki. Inilibot ni Irish ang kanyang mga mata. Hindi nakatulong yan, Diana. Either way, thank you. I'll see you later tonight. Nagmamadaling umiling si Diana. No way bitch, uuwi ka na kasama si Alexander. Hindi kami pumunta ni Kenny sa agent provocateur para kuhanin ka ng ridiculously expensive lingerie para lang makita mo, kailangan makita ni Alexander, bitch. Ngumiti lang si Irish at umalis na. Kung siya ay tapat sa kanyang sarili, gusto niya yun. Tahimik at maikli ang biyahe papunta sa restaurant at nang makarating siya sa lugar ay hindi siya nakaimik. Napakaganda nito at tanging mga mamahaling sasakyan lang ang nakikita sa labas. Miss Miller, hinihintay ka na ng big boss sa rooftop. May waiter sa entrance para ihatid ka.
Pagpapaalam sa kanya ni Cheng at magalang na yumuko. Isang matamis na ngiti ang binigay niya sa kanya. Salamat Cheng. I'll get going now. Lumapit siya sa waiter at ngumiti ng matamis. Yumuko siya at pinangunahan ang daan. Tama si Diana, lahat ng lalaki sa restaurant ay napalingon, maging ang mga pinakamatandang lalaki. Siyempre, nainggit ang mga babae sa atensyon na nakukuha ni Irish. Pasimple siyang naglakad na nakataas ang ulo patungo sa eleganteng elevator sa dulo ng silid at pumasok. Nang bumukas ito patungo sa rooftop, napanganga siya sa ganda nito. Extremely classic, may nag-iisang mesa na may dalawang upuan. 3 mahahabang kandila ang nakadikit sa mesa at isang mamahaling bote ng champagne, kasama ang 2 baso. Lalong kuminang ang mga bituin at hindi makapaniwala si Irish na magkakaroon siya ng candlelight dinner sa ilalim ng mga bituin kasama ang lalaking mahal niya. Narinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto ng elevator, hudyat na umalis na ang waiter. Tumingin siya kay Alexander, mukha siyang katakam-takam. Iniisip niya kung maaari niya itong ipaghapunan sa halip. Tinupad niya ang pangako niyang magsuot ng puti at isinumpo niya ang araw na nagsuot siya ng itim. White fit the guy so much, it probably hurt to stare. You're staring so hard, princess. Pang-aasar ni Alexander, pinagmasdan ang mga mata mula ulo hanggang paa. Sinubukan niyang panatilihing buo ang kanyang dibdib. Boy, gusto ba niyang makipagtalik sa kanya ng masama? Ang sexual na pagkahumaling ay napakaraming hawakan. Ngayon ikaw ang nakatitig, Alex. Nakangiting sabi ni Irish. Humalakhak si Alexander. It's impossible to not stare. Nakita mo na ba ang sarili mo? Mas maganda ka kaysa sa babaeng nasa kanan mo. Nalaglag ang puso ni Irish sa kakaisip sa ibang babae sa rooftop, nilingon na sana siya at makikita ang babae ngunit pinigilan siya ni Alexander. Huwag kang tumingin ngayon, mapapansin niyang nakatitig ka. I bet pinagtitinginan siya ng mga tao buong magdamag. Kaya dahan-dahan kang tumingin, princess. Masyadong malakas ang disappointment na naramdaman ni Irish. How dare Alexander compare her sa ibang babae? Siya ay lumingon pa rin ng maingat at dahan-dahan upang makita ang asong babae. Masyadong malakas ang pagkabigo na naramdaman ni Irish. How dare Alexander compare her sa ibang babae? Siya ay lumingon pa rin ng maingat at dahan-dahan upang makita ang asong babae. Malapit ka na, lumo ka lang prinsesa, makikita mo na siya. Nang tuluyang lumingon si Irish, hindi niya maiwasang matuwa, mapahiya, o mahiya. Dahil doon mismo sa kanyang mga mata ay refleksyon ng kanyang sarili. Paanong hindi niya napansin ang salamin nang pumasok siya? Yes princess, you're better than your own reflection. You're perfect. Nakangiting sabi ni Alexander. Namula si Irish at tumingin kay Alexander sa pamamagitan ng kanyang mga pilik mata. Lumapit ito sa kanya at hinila siya sa isang mainit na yakap, ninanamnam ang amoy ng shampoo ng kanyang buhok. You're breathtaking, princess. I'm sorry kung hindi kita nasundo kanina, I had to come here and make sure everything is perfect for a perfect date with the perfect person. Tumingin si Irish sa kanyang mga mata at ngumiti. It's fine. Being with you now is everything. By the way, white really suits you. Better than black, if I might add. Pang-aasar niya. Tumawa siya, hinila siya papunta sa table at hinila ang upuan niya. Umupo siya at pumunta siya sa sarili niyang upuan. Nagniningning ang mga bituin na parang binayaran para sumikat at hindi pa rin makapaniwala si Alexander na totoo ang lahat ng kagandahang nasa harapan niya. She was surreal, you're so beautiful. Ngumiti ang kanyang napaka-gorgeous na kadate. Thank you handsome. Tumawa silang dalawa. That's cheesy as fuck. By the way, I ordered food from the French cuisine. Sabi niya, saka bumukas ang pinto ng elevator, may lumabas na 2 waitress na may dalang mga tray ng masasarap na pagkain at napaungol si Irish sa bango. Huwag ka munang umungol princess. Save it for later. Aniya at kumindat, dahilan para mas lalong namula ang dalaga. Dumating ang mga waitress at pinagsilbihan sila. Nagsalita pa ng French si Alexander sa isa sa kanila at naramdaman ni Irish na bahagyang basa ang kanyang lingerie dahil sa accent nito. Kinailangan niyang ipikit ang kanyang mga paa habang pinagmamasdan ang mga salitang gumulong sa mga labi nito. Ganun lang kahot ang boses niya. Napansin ni Alexander ang body language ni Irish at pinaalis ang mga servants. Princess, tawag niya na nakataas ang kilay at naka-evil smirk. Is everything alright? Umayos si Irish at kinuha ang kanyang mga kubyertos. Of course Alex. Lalong nag-smirk si Alexander. If you say so, honey, let's eat. Ilang minuto sa pagkain, muling umungol si Irish. This is really good. Pinilit ni Alexander na tumayo at halikan siya sa paraan ng pag-ungol niya. If you find this so delicious, wait for your dessert then, you'll be speechless.
Ngumiti si Irish. Thank you, Alexander. Napangiti si Irish sa pag-iisip na napaka-sweet niya, ngunit unti-unting napawi ang ngiti niya nang may pumasok sa isip niya. Hey, what's wrong? Did I say something offensive? Tanong ni Alexander, baka sa boses niya ang pag-aalala. Umiwas ng tingin si Irish. Do you really love me? Of course, baby. I do. You mean the world to me. I love every single thing about you. I love every inch of you, Irish. Why would you even ask that? Hindi mo ba nararamdaman na mahal kita? Nalungkot si Alexander habang nagsasalita. Malapit na ba siyang putulin ni Irish? Lumingon si Irish at tumingin sa kanyang mga mata, saka tumingin sa kanyang mga palad. Iniisip ko, paano kung ako lang ang replacement? Paano kung substitute lover lang ako sa'yo? Sumagi sa isip ko na malamang ginagamit mo lang ako para makamove on kay Katrina na mahal mo. I'm sorry pero yun ang nararamdaman ko, she said with a sad pout. Tumitig ng malalim si Alexander. Marahil ay labis niyang ikinumpara siya kay Katrina at ngayon, nakaramdam siya ng insecure. Oo, mahal niya si Katrina, gayunpaman, ngunit patay na siya at wala na. Sa kabila ng katotohanan na sila ni Irish ay may napakaraming pagkakatulad, magkaiba pa rin sila sa isa't isa, at ngayong mahal na niya si Irish, ito ay isang ganap na bagong pakiramdam. Isang buong bagong simula, isang bagong uri ng pag-ibig na hinding-hindi niya ipagpapalit sa kahit ano. Kaya nagkamali si Irish, hindi niya ito ginagamit para mabawi si Katrina na matagal nang patay. Please say something, Alex, your silence and looks are killing me. Ngunit patuloy na tumingin si Alexander. Tapos bigla siyang ngumiti, isang mainit at napakatamis na ngiti. Burahin mo ang kaisipang iyon sa iyong magandang utak, princess. Hindi ka substitute lover o replacement lover. You're my lover at mahal kita sa ibang paraan. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa iyong napagtanto. Oo, marami kang pinaalala sa akin tungkol kay Katrina, ngunit hindi ikaw siya, at hindi siya ikaw, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa isang bagay ha. Malumanay na wika niya at natunaw ang puso ni Irish. Ngumiti siya sa kanya na may luha sa kanyang mga mata. Thank you so much for the assurance. Mahal na mahal kita, Mr. Black. Ngumiti si Alexander. How about we skip dessert, and let me show you how much I love you. Huwag mag-alala tungkol sa iyong cake bagaman, ito ay ihahatid sa bahay, dahil ako mismo ang nag-order para dito. Sabi niya sabay ngiti ng nakakaloko. It's about time I show you some good loving, princess. Sabi niya, tumayo siya at naglakad papunta sa kanya, hinawakan niya ang kamay niya at tinulungan siyang tumayo. Niyakap niya ito at hinalikan ng dahan-dahan, sarap sa simula, pagkatapos pagpapalalim ng halik. Naramdaman niyang tumigas ang kanyang pagkalalaki at dahan-dahang yumuko sa kanyang tainga. Let's get out of here, let me take you somewhere nicer. Ang kanyang mapanganib na mababang boses ay sapat na upang mapatango si Irish nang hindi nag-iisip. Inakay siya nito palabas ng restaurant na nakatingin sa kanila habang naglalakad sila patawid. Siyempre ginawa nila ang most adorable couple. Nakatayo na si Cheng sa tabi ng kotse na nakabukas ang pinto. Lumingon si Irish at humagikik kay Alexander. Plano mo talaga ang lahat ng ito, tama? Tumango siya at hinalikan siya sa labi. The perfect date for the perfect girl. Perfect girls are not real and real girls are not perfect. Pang-aasar ni Irish na ikinakunot ang noo niya nang makapasok sila sa magarang sasakyan. Nice car by the way. Pinindot ni Alexander ang divider saka tumalikod at tumingin habang ang itim na divider ay humiwalay sa kanila ni Cheng, pagkatapos ay lumingon ito at humarap sa kanya. Well, you're a real girl and you're perfect. 2 in 1, so deal with it, ma'am. Napahagiknik siya sa kaswitan nito, and this time, siya naman ang nag-initiate ng kiss. Dahan-dahang naglakad ang mga kamay nito patungo sa hiwa ng gown niya. Napaganda mo ang dress na ito ng 10 beses na mas maganda kaysa dati. Ikaw ang aking modelo. Aniya sabay lipat ng labi sa leeg niya at sensual na sinisipsip. Your taste so fucking good. Lalo siyang sumipsip, naglalayong mag-iwan ng hiki. All this while, ang kanyang mga daliri ay patungo sa bewang ng kanyang sexy thong. Oh, ang kawawang Irish ay natutunaw sa ilalim ng kanyang haplos at halik. Gumalaw ang mga labi nito mula sa leeg papunta sa tenga niya habang sinisipsip iyon, at syempre, napunta ang mga daliri nito sa private part niya. Medyo diniin niya habang dahan-dahan niyang hinihimas ang lacy fabric ng thong. Napaungol ng malakas si Irish. You do not want Cheng having wet dreams tonight. Tumango si Irish, hindi man lang narinig ang sinasabi niya.
Sa paraan ng pagsipsip niya sa kanyang tainga at paghaplos sa kanya doon, hindi niya kayang intindihin ang kanyang mga salita. Dahan-dahan niyang inilipat ang thumb niya sa isang gilid at pinunasan ang basang part nito, ipinasok ang isang daliri sa kanya. Muli ay napaungol ng malakas si Irish. Ang kasiyahan na nagsisimula pa lang ay nagiging sobra na para sa kanya. Inilipat niya ang labi niya mula sa tenga papunta sa bibig niya para mapigilan niya ang pag-ungol ng sobrang lakas. Habang hinahalikan niya ang labi niya, dinagdagan pa niya ng isa pang daliri. Oh, sobrang horny na si Alexander sa lambot at sikip ng private part ni Irish. Nilabanan niya ang pagnanasang eye finger fuck siya dahil bago pa lang siya sa laro. Kinuha niya ang kanyang oras, pumping in and out slowly, enjoying how Irish moaned into his mouth. Oh, nasa cloud 9 na si Irish. Nang malapit na siyang mag-cam, naramdaman ni Alexander na huminto ang sasakyan, kaya hinila niya kay Irish ang mga daliri. Nanlaki ang mga mata ni Irish sa pagkawala ng kaaya-ayang pakikipag-ugnay. Ungol niya, bakit ka huminto? Napangiti si Alexander sa kanyang baby face. If I didn't know you'll be turning 22 in 2 weeks, then I'll say I'm a pedophile. Anyways, we're here. Let's go in. Sabi niya habang sinisipsip ang mga daliri niya. So good. Way better than the dessert I planned. Namula si Irish at umiwas ng tingin. Binuksan ni Alexander ang pinto at inilabas sila. Walang salita si Irish sa magandang bahay na nasa harapan niya. Wow, ang ganda ng lugar na ito. Pagmamayari mo ba ito? Tumango si Alexander. Yup, one of my property. Wait hanggang makapasok ka, sabi niya habang nakalagay ang mga kamay sa bewang niya at inakay siya papasok. I bet narinig ka ni Cheng na umuungol. Pang-aasar niya sabay taas ng kilay. Nanlaki ang mga mata ni Irish at napabuntong hininga. Kumalakhak si Alexander at nang makapasok sila at isinara niya ang pinto sa likod nila, binuhat siya nito at hinalikan. Ipinulupot niya ang mga binti sa baywang nito habang patuloy ito sa paghalik sa kanya habang naglalakad papuntang kwarto. Oh, both were so horny. Patuloy na pinasadahan ng mga daliri ni Irish ang kanyang buhok hanggang sa makarating sila sa silid. Tiningnan ito ni Irish at ngumiti. Ang romantikong dim na mga ilaw at magandang silid ay nagpabasa sa kanyang G-string. May pool pa sa kwarto. Marahang inihiga siya ni Alexander sa kama. Kukuha ako ng wine. Anya, hinalikan siya sa labi at naglakad papunta sa minibar sa kwarto. Music, tanong niya. Tumango siya. Yup, and you, mapang-akit niyang dagdag. Tumingin sa kanya si Alexander na nakataas ang kilay. Of course, you can have me all night long. I'm just shocked at how bold you are now. I like this side of you. Sinabi niya sa kanya ng totoo at binuksan ang privacy ni Chris Brown. Alam kong luma na ito, ngunit maganda ito sa mod. Napapikit si Irish na may nahihiyang ngiti. Kumalakhak si Alexander at lumapit sa kanya na may dalang dalawang baso. Binigyan siya nito ng isa at humigop siya. I just can't fathom all the beauty you have. God, I should thank Grace when I meet her. Sabi nito sa kanya at ibinaba ang kanyang baso, hinubad ang kanyang suit jacket at Seiko watch. Inilapag din ni Irish ang kanyang inumin at lumuhod sa kama, hinila si Alexander sa kanyang level at pinulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Hinalikan siya nito ng malalim, gamit ang isang kamay para i-unzip ang gown niya at ang isa pa para hawakan ang mukha niya. Napaatras siya at pinagmasdan ang pagkalaglag ng damit sa kanyang mga balikat at napunta sa kanyang mga tuhod. She shifted and Alexander pulled the dress, threw it in the couch nearly. Naiwan lang si Irish sa kanyang thong at garter dahil wala siyang suot na bra. Napaungol si Alexander sa nakitang nasa harapan niya. Sa instinct, tinakpan niya ang kanyang boobs ngunit hinila ni Alexander ang kanyang mga kamay at hinangaan ang lahat ng kagandahan. Soft bulbous boobs na hindi niya sinayang ng oras sa paghalik. Sa isang boob sa kanyang bibig at ang isa sa kanyang mga palad. Nakalimutan ni Irish ang tungkol sa kamalayan sa sarili at umungol, dahan-dahang humiga sa kama. Hindi tumigil si Alexander, patuloy ang ginagawa sa kanyang boob at si Irish naman ay napaungol sa matamis na contact. Humiwalay siya at napaungol si Irish. Bakit hindi ko ginawa ito kanina? Your body is damn succulent. Just perfect. Sabi niya and this time, kissed her lips. Ang mga kamay nito ay gumagala at minamasahe ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang hinalikan pababa sa leeg niya, saka sa dibdib niya, sinipsip niya ito saglit, pagkatapos ay hinalikan pababa sa pusod niya, hinalikan niya ito ng dahan-dahan, gusto niyang sabihin sa kanya na gawin ito ng mas mabilis. Pagkatapos ay dahan-dahan, inabot niya ang kanyang bewang at tumingin siya sa kanyang mga mata para sa pagsang-ayon, dali-dali siyang tumango, na inaasahan na ang kasiyahan. Basang-basa ang panty niya, hinalikan niya ito sa pamamagitan nito, pagkatapos gamit ang kanyang mga ngipin, marahan niya itong hinugot, binuhat si Irish habang nasa proseso ang mga kamay.
Halos dumating si Irish sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga daliri upang ganap na hubarin ang sinturon, pagkatapos ay tumingin sa kapistahan sa harap ng kanyang mga mata. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagdugtong ng kanyang mga labi sa kanyang katawan. "You're so fucking sweet and tight. The best combination," sabi niya at nagpatuloy. Si Irish ay isang umuungol na gulo. Hinawakan ng mga kamay nito ang ulo ni Alexander para pigilan ito sa pag-alis. "Oh, the pleasure was too much. Oh Alexander, yeah, don't stop Alexander. It feels so good." Siyempre, walang balak tumigil si Alexander. Patuloy niyang sinipsip at tinanggal ang kanyang mga daliri, pinalitan ito ng kanyang dila. Pinaligaya niya ito ng kanyang dila hanggang sa hindi siya makapagsalita at hindi makapag-isip ng maayos. Alam niyang malapit na siya, ngunit hindi siya tumigil. Siya ay patuloy na pumunta sa lahat ng paraan at sa lalong madaling panahon, siya ay nakontento. Napaatras siya at pinagmamasdan ang body language nito. Sinong mag-aakala na ang tanawin ay magpapaligaya din sa kanya? Hindi mawari ni Irish ang lahat ng kasiyahang dumaloy sa kanyang mga ugat at buong katawan. Hindi pa niya naramdaman ang ganoon sa buong buhay niya. Lahat ng iniisip tungkol sa kanyang pagiging hubot-hubad bago nakalimutan si Alexander, at ang gusto lang niya ay ang ganoong klase ng kasiyahan. Si Alexander sa kanyang panig ay matagal nang naghintay sa sandaling ito. Oo, nagkaroon siya ng makatarungang bahagi ng mga babae sa buhay. At nang dumating si Katrina, huminto ito at tumutok sa kanya. Pagkatapos ni Katrina, tinuon niya si Jade pero wala na rin siya. Gayunpaman, sa umpisa pa lang ay nananabik na siya kay Irish at natalo ng kanyang napakagandang katawan ng iba. Puro heavenly ang lasa at amoy niya. Inalis niya ang kanyang sinturon at sa isang paraan o iba pa, tinulungan siya ni Irish na hubarin ang kanyang pantalon, na nabubuhay lamang siya sa kanyang boxer. Lumuhod siya sa harap niya at laking gulat niya sa umbok sa harapan niya. Napaungol si Alexander, yumuko at hinalikan ang kanyang mga labi, hinahaplos ang kanyang katawan sa proseso. Hinalikan niya ito ng labis na sumakit ang kanyang private part sa sobrang pagpipigil. Kailangan niyang gamitin ito, ngunit kung handa na si Irish. Ang kanyang mga labi ay nag-aatubili na lumipat mula sa kanyang mga labi patungo sa kanyang leeg at sa kanyang dibdib, kung saan sinipsip niya ang dalawa ng walang hating atensyon. "You're so beautiful, princess. Perfect actually. I want to kill myself right now. I want to make sweet passionate love to you, and I feel so stupid for forgetting to stash my drawer with condoms." Sabi niya habang hinahalikan ang katawan niya. Pagkatapos ay napaatras siya at napapikit ng mariin, sa frustration. "Parang gusto kong barilin ang sarili ko ngayon." Kitang-kita ni Irish ang sakit sa kanyang mga mata. Siyempre sinabihan siya ni Diana na gumamit ng proteksyon para sa sarili niyang kaligtasan. Inaasahan ng batang babae ang isa pang makapigil hiningang orgasm at hindi makapaniwalang hihinto si Alexander. "Are you clean?" Tanong niya sa mababang tono. Tumingin si Alexander sa kanyang mga mata, hindi naniniwala na siya ay muling isinasaalang-alang. Tumango siya. "I swear I am. I always had protected sex except with Kat, and she was clean too. After her, it was back to protected sex." Tiningnan siya ni Irish sa pamamagitan ng kanyang mga pilik mata. "Sige, naniniwala ako sa iyo," sabi nito sa mababang tono at hinalikan siya. Marahang ibinaba ng mga kamay nito ang boxers nito at nang imulat niya ang kanyang mga mata para makita ay napabuntong hininga siya. Ito ay ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng private part ng lalaki sa katotohanan bukod sa oras ng reproduction class noong high school. God, marahil ang muling pagsasaalang-alang ay isang masamang ideya. Ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay napakalaki at mahaba. Ang boxer ay gumawa ng mahusay na trabaho upang panatilihin ito sa "Was that 8 inches?" At parang ang laki nito at mas mataba pa sa pulso niya. Kakasya ba ito? Kumalakhak si Alexander na kanina pa nakatingin sa kanyang pagkakabighani. "It's gonna fit in perfectly, baby," sabi nito sa kanya na parang binabasa ang iniisip niya. "Kung patuloy kang nakatingin sa akin ng ganyan, I'm gonna fuck you so bad." Ngumiti si Irish at dahan-dahang itinaas ang kamay para hawakan ito. Hindi lang ito malaki at malaki, matigas din ito sa bato. Jeez, ang sarap sa pakiramdam. Napapikit ng mariin si Alexander at napaungol. "Fuck, baby, ang sarap sa pakiramdam." Namula si Irish sa kanyang wika. Dagdag pa, nalilito siya dahil wala siyang ginagawa, hawak lang niya ito. "I personally love being blowed, but I'll save that for later. Right now, please let me make love to you." Nagmamakaawa siya na parang nasasaktan siya. Marahan niya itong itinulak sa kama, hinalikan ang mga labi. Gumapang ang mga kamay nito papunta sa kanyang private part, naramdaman kung gaano ito basa.
Nang mapansin niyang wet ito ngunit hindi ayon sa gusto niya ay hinalikan niya ito pababa at pagdating sa kanyang destinasyon ay lalo pa niyang hinalikan. Si Irish ay muli, isang umuungol na gulo. Yes Alex, just like that, don't stop, Ngunit humiwalay siya at napaungol siya sa frustration. Hinalikan niya ang kanyang private part ng isa pang beses at lumapit sa kanyang tainga, lahat ng ito habang nakaposisyon ang kanyang part sa kanyang pasukan. Are you ready, baby? It's going to hurt, but just for a while, okay? And I just want to let you know I love you so much. Nang siya ay tumango, hinalikan niya ang kanyang tainga at itinulak ang kanyang private part sa kanyang pasukan. Napaungol si Irish at hindi komportable na lumipat sa ilalim niya. Hinalikan niya ang labi niya. Sorry baby, aniya at sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang itinulak papasok, naramdaman kung gaano siya kahigpit. Nararamdaman niya ang sarili niyang nabasag ang isang ugat. O kawawang Irish na napasigaw na may luhang umaagos sa kaliwang pisngi. Masakit Alex. Gusto mo itigil ko na? Tanong niya na nakatingin sa nakapikit nitong mga mata. Idilat mo ang iyong mga mata at tumingin sa akin. Pagmamakaawa niya gamit ang malambing na boses. Dahan-daang iminulat ni Irish ang kanyang mga mata at hinalikan ni Alexander ang kanyang mga luha. I love you too Alexander. And no, I don't want you to stop, keep going. But be gentle. Muli siyang hinalikan ni Alexander at dahan-dahang itinulak ang natitirang bahagi. Napaungol din siya sa sarap na sensasyon. God, it feels like home. Aniya at marahang umatras bago muling itinulak papasok. Alam niyang may sakit si Irish kaya nagtagal siya kahit na gusto niyang pumasok ng buong lakas. Hindi siya ang lalaki para sa slow sex pero para sa kapakanan ni Irish, magtitiis siya. Sinipsip niya ang kanyang dibdib habang hinihila ito at tinutulak sa maindayog na paraan. Nang mapansin niyang komportable na si Irish sa koneksyon, nagsimula siyang mag-pump in at out kahit na nataman ang kanyang G-spot sa proseso. Alexander, fuck yeah, right there, it's so good, don't stop, ungol ni Irish, hindi maimulat ang mga mata. Halos hindi na gumana ng maayos ang utak niya. Oo, medyo masakit ang pakiramdam, kung isa sa alang-alang ang laki ng lalaki doon, ngunit ang kasiyahan ay higit sa 10 beses kaysa sa sakit. Sa katunayan, ang sakit ay nakadagdag sa kasiyahan. At napakahusay ng ginagawa ni Alexander, naramdaman niyang mahal siya. At least first time niya ay may kasamang lalaki na minahal siya at minahal niya bilang kapalit. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagbomba ni Alexander sa loob at labas ng kanyang katawan, at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng pagnanais na gusto pa. Please go faster Alex, yeah, faster, harder, yeah, just like that baby, keep going, faster baby. Kung sa ibang pagkakataon, magugulat na lang si Alexander sa sinabi ni Irish pero sa ngayon, halos hindi na gumana ang isip niya. He was trying hard not to come cause hell, ang ganda ng private part ni Irish at ayaw pa niyang masira ang saya. Totoo, mayroon siyang mahusay na stamina at maaaring pumunta ng 3 o 4 na round sa isang hilera, ngunit para kay Irish, kailangan niyang gawin ito ng malumanay at pagkatapos ng mga pagitan upang hindi siya masyadong masakit. Patuloy na nagbobombo si Alexander, hindi niya magawang idilat ang sariling mga mata. Lalong lumakas ang pagkakahawak ni Irish sa kanya, at alam niyang malapit na siya sa kanyang peak pero hindi siya tumigil. Bagkus, mas mabilis siyang lumalim, palalim ng palalim at sa isang matinis na sigaw mula kay Irish. He knew she had come so hard. Binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita ang mukha nito at naniniwala siyang she had never looked prettier. Ang mukha na iyon ay tatatak sa kanyang isipan magpakailanman. Nagpatuloy siya sa pakikipagtalik at alam niyang malapit na siya. Patuloy na umuungol si Irish sa hindi mapigil ang pakikipag-ugnayan niya na nag-e-enjoy pa. The way Alexander was pumping made her regret kung bakit hindi siya nakipag-sex kanina. It was so damn good. Napakabilis ng pagbomba ni Alexander na nang sa wakas ay dumating siya, ginawa rin ni Irish ang parehong muli. 4 earth rock ang orgasm sa loob ng 40 minuto. Hindi na siya maaaring humingi ng higit pa. Hindi agad nakabunot si Alexander. Nanatili siya sa kanyang private part na parang tahanan, tinatangkilik ang kanyang sariling orgasm at hinahalikan siya sa proseso. Ayaw pa niyang umalis, kaya hinalikan pa niya ng kaunti ang labi nito. That was so fucking awesome, baby girl, hinalikan niya. I'm glad I was your first. Isa pang halik, plus I'm sure buntis ka 4 triplets na. Hahalikan pa sana siya nito pero humagik-gik ito. I can't be pregnant. I checked my app and these are my free days. Confident na sabi niya. He smirked at pulled out now, laying next to her, parehong kumikinang ang katawan nila sa pawis sa mainit na pagtatalik. Well I'm telling you, I know my load, that was triplets. Hinila siya nito papunta sa kanya at hinalikan. Mahal na mahal kita, princess.
At mahal din kita, sabi niya, nanlilisik ang mga mata sa antok. Napahikab siya at napangiti si Alexander sa sobrang cute niya. Matulog ka na mahal ko, sabi niya sabay haplos sa buhok niya in a soothing manner. Makalipas ang ilang minuto, nang mapansin niyang natutulog siya, nagsalita siya. I don't know why you fell in love with a monster like me, but I appreciate it. You're the best thing that happened to me and I'll never let you go. Someday, somehow, I'll put a ring on your finger, princess. Pero hindi nakatulog si Irish dahil narinig niya iyon, at medyo lumundag ang puso niya. Kinaumagahan, nagising si Irish sa amoy ng pancake at eggs. At ramdam niya na may nakatingin sa kanya at pinaglalaruan ang kanyang mga nipples. Napaungol siya at nagmulat ng mata. Oh man, paggising sa pinakagwapong lalaki ay ang pinakamagandang bagay kailanman. Napangiti siya habang hinahalikan nito ang labi niya. Lalo siyang nagpapasalamat na wala siyang bad morning breath. Good morning, princess. Binati niya ito at hinalikan at sinipsip ang kanyang dibdib sa pagkakataong ito. I could do this for ages. Humagikgik siya. Well, I wouldn't mind because I actually enjoy it. A lot. Thank you, ma'am. Be rest assured your boobs are mine now. Kaya kumain ka na, para mas marami akong oras para kainin ang boobs mo mamaya. Tinukso siya ni Alexander at humagalpak siya ng tawa. Nakatitig lang siya. You're gorgeous, Kate, and this is not supposed to be rude, pero mas mahal kita kapag nakahubad ka, kasi every single part of you is beautiful. Tumingin siya sa mga mata niya at hinalikan siya. Thank you, Mochino. He chuckled this time. So because I called you by your middle name, you had to do same. You're a case, babe. Kumain ka na. Hindi mo ba ako sasamahan? Umiling siya. No, cause I need you all energized. I need to make love to you all day. More like fuck you till I change your catwalk. Mapaglarong ipinikit ni Irish ang kanyang mga tainga. Wala ka namang mouth filter, diba? Tumango siya. Yup, no mouth filter. I wanna fuck you till you can't even walk without help. That's why I didn't clean you up last night, because I had the intention of bathing you while making sweet passionate love to you. Mariin na napapikit si Irish sa sinabi nito. Gusto mo akong linisin? Tumango si Alexander. Yes, baby, that's the right thing to do. But you were too tired. I personally didn't want to let you sleep with blood all over you. Forget about that anyways, I'm gonna clean you up this morning. Nararamdaman na niya ang sarili niyang basang-basa. Sorry about the blood on your sheets. It's nothing, baby, kumain ka na. Malayo pa ang lalakarin natin. You're my meal for today. My complete meal. At tama si Alexander, they made love sa shower, sa pool, sa sopa, sa sahig, sa kusina at pabalik sa kama. Oh, tama si Alexander dahil sa pagtatapos ng araw, nagtagumpay siya sa pagpapalit ng catwalk ni Irish at kailangan niyang tulungan itong maglakad. Oh my god, you slut. You guys did it in the pool. Shit, unbelievable. And to think kahapon ang first time mo, ni hindi ka makalakad ng maayos at kailangang putulin ni Irish si Diana. Goodness, would you shut up? Sumasakit ang ulo ko. I need rest. Umiling si Kenny. No rest for you, Missy. Can't believe you had so much pleasure on your first night. My first night was so fucking boring and worst. Never pa akong na-fuck sa pool, yet you were. Galit na galit ako. Tumango si Diana. For the first time, I agree with you. I'm so pissed. She's had so much pleasure. I'm jealous. Gulat na napatingin si Irish sa kanilang dalawa, idinagdag pa nito na pagod, hindi man lang tumulong ang kanyang mga kaibigan. Umiling siya at tumayo para kumuha ng gatas. Baliw kayong dalawa. I regret ever telling you guys what went down. Well, bitch, nasabi mo na, so deal with it, sigaw ni Diana. God, you're so lucky. Sana ganyan ang una ko. Naglakad pabalik si Irish na may dalang baso ng gatas. I wish your first time was like that too, baby. Anyways, Alexander is inviting us, as in, you guys and I, over to his mansion, for dinner. Parehong hingal na hingal sina Kenny at Diana. Really? When? Sabay na tanong ng dalawa. Tumango si Irish. Yes, really, and it's tonight. He just wants to get to know you all. My mom and grandma would also be there. I'm really excited to see your reaction when you guys see the mansion. It's so huge and nice. Panipi. Yan ang pinakamagandang balita na narinig ko ngayon. You know what? Let me go get ready, malilate na tayo. Tuwang-tuwang sabi ni Kenny na drama queen habang nakatingin sa oras na 2 p.m. Tumawa si Irish. We're not going until 7 p.m, so calm down. Anyways, I need my beauty rest, para makapaghanda ka na talaga. Diana, maghanda ka na rin.
Tumawa si Diana. Syempre, mapapagod ka, grabe ang gulo mo kagabi. I'll go with Kenny. Get some rest, princess, pang-aasar ni Diana. Halos palabas na ng pinto si Diana nang lumingon siya at nagtanong. Sabi mo pupunta tayo ng mama at lola mo. Nakausap mo na ba sila? Tumango si Irish. Oo, nagawa ko na, and they're coming. Masayang sumayaw si Diana. Good news, Alexander gonna be meeting his in-laws for the second time. Is it just me or are those wedding bells and songs outside I hear? Tumawa lang si Irish. Shut up and get out. Lumipas ang mga oras ng malabo at hindi nagtagal, oras na para pumunta sa mansyon. Ang kawawang Irish ay hindi man lang makatulog dahil ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nakakagambala sa mga tanong tulad ng, is this dress good for such an outing? Paano kaganda ng bahay niya, para malaman ko kung kailangan kong magmadali sa mall at kumuha ng ibang outfit? Are we having French o Italian food? Sana may caviar. Labis na nainis si Irish sa mga tanong nila na binigay niya sa kanyang pagtulog. You guys drive me crazy. Wear whatever it is you want to wear and how the hell am I supposed to know what we're eating? Galit na sabi niya. Naging dahilan yun para tumahimik sila. Kaya naman sa tahimik at tahimik, lahat sila ay naghanda at nagmaneho papunta sa bahay ni Grace para sunduin si Grace at ang lola ni Irish. So pupunta talaga dito yung kaibigan ni Irish? Tanong ni Alessandro for the nth time. Nainis rin si Alexander habang tahimik at maayos na iniimpake niya ang mga gamit ni Katrina sa isang malaking kahon. And for the 100th time, yes. Just shut up and leave already. Tsaka, sinabi ko na sa'yo na huwag kang papasok dito. Room. Oo, alam ko. Pero buong araw akong naghihintay ng hapunan at hindi ako makapaniwalang hindi ako dadalo dahil pupunta ang batang babae na yun. Hindi niya ako nakikita dahil halatang iniisip niya na ako. Ako ay isang doktor sa St. Francis Hospital. Shit, so no food and future pussy for me because of you. Napahinto si Alexander sa pag-iimpake at nilingon ang kanyang brother. Paano ko kasalanan? Well, kung hindi ko kailangang pumunta sa ospital at magtanim ng mga fucking camera, kung gayon hindi niya ako makikilala at magkakaroon ako ng pagkakataon sa kanya ngayong gabi. Paliwanag ni Alessandro. You owe me one, you son of a bitch who also happens to be my madre. Inilibot ni Alexander ang kanyang mga mata at tumango. Fine, I owe you one. Pwede bang umalis ka na? Teka, bakit mo pa inaayos ang mga gamit niya? Curious na tanong ni Alessandro. First, you pack away her paintings. Now, her stuff. Hindi pinansin ni Alexander ang tanong at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Umalis ka na lang. Hindi ako pupunta kahit saan hanggat hindi ako nakakakuha ng sagot. Sabi ni kuya niya sabay cross arms. Napabuntong hininga si Alexander dahil alam niyang hindi aalis ang kanyang kapatid at malapit nang dumating ang kanyang mga bisita. Cause it's about time I move on from the chapter of my ex and give room, not this room dummy, but give space for the woman who is presently in my life. And I can't move on if I'm just gonna stash up Katrina things in a room, tama ba? I'll pack them and send to Italy, so now that you've gotten your answer, can you leave? Tumango ang kanyang kapatid. Fair enough, I agree with you, it's only fair that your new girl get all of you, and not just part of you. Sa unang pagkakataon sa buhay mo, may nasabi kang makatwiran. Maya-maya lang ay narinig nila ang doorbell, ungol ni Alessandro. Sabihin mo na lang sa chef na dalhin ang pagkain ko sa kwarto ko. Have a great time with the guys. Inilibot lang ni Alexander ang kanyang mga mata, inimpake ang mga huling larawan at damit at umalis upang salubungin ang kanyang mahalagang bisita. Binuksan niya ang pinto na may matamis na ngiti at laking tuwa niya nang iabot sa kanya ni Grace ang isang kaserola. Thanks, Tita Grace. You shouldn't have, I already called for a great chef. Sabi niya sabay yakap sa kanya at sa buong pamilya. Laking gulat ni Diana at Kenny na mayakap sila ng makapangyarihang Alexander Romano. Siyempre, iniligtas niya ang pinakamahusay para sa huli. Hinila niya si Irish sa isang mainit na yakap at buong pagmamahal na hinalikan sa noo. Pagkatapos ay dinala sila sa sala, huminto sa kusina para iwan ang ulam na dala ni Grace. Ang sabi lang ng chef ko ay ihain na ang hapunan sa loob ng 10 minuto, I hope you don't mind. Nagsalita ang lola ni Irish sa pagkakataong ito. Oh sweet boy, don't worry about us. We did not only come to eat, we came to get to know you better. Hindi lang kami dumating para kumain, para mas makilala ka pa namin. By the way, your house. I'm totally speechless. It's so beautiful. Yeah, it's the coolest mansion I've ever had. Sumabat si Kenny. Tama siya, ang cool ng lugar na ito. Dagdag ni Diana. She's right, this place is fucking cool. Dagdag ni Diana. Langgi little girl, saway ni Grace. At oo Alexander, mayroon kang magandang bahay.
Ngumiti ng totoo si Alexander sa kanila. Thank you all. And you're always welcomed here. Lumingon siya at kumindat kay Irish na namumula na parang beetroot. Nagring ang phone niya at napaungol siya nang makitang ama niya iyon. Excuse me guys, I'll just take this. Sabi niya at naglakad palayo kung saan niya makikita ang mga ito, ngunit hindi siya nito pinag-uusapan. Hey Mochino, hindi mo ba ako pwedeng tawagan kahit minsan sa buhay mo? Kalmadong tanong ng kanyang ama. Anyways, alam kong masyado kang abala sa paggawa ng pera para maalala ang iyong matanda. Tumawag lang ako para tanungin ka kung maaari mong kolektahin ang perang inutang sa akin ng mga German. Dahil nagpadala ako sa kanila ng maraming cocaine at hindi ko naabisuhan tungkol sa aking pagbabayad. Napatingin si Alexander kay Irish at sa kanyang pamilya habang nag-uusap sila at matamis na nakangiti sa isa't isa. Papa, pwede mo bang sabihin kay Alessandro na gawin yun? Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ng kanyang ama sa galit na boses. Nakatingin lang si Alexander sa mga magagandang tao sa harapan niya, ang magandang pamilya. At sa mismong pagkakataong yun, alam niyang ito ang maganda niyang pamilya. I would love to do that, Papa, but at the moment, I'm taking care of something much more important. I'm about to secure a complete home for myself. Bago pa gustong magsalita ng kanyang ama ay nagsalita na siya. Mamaya na lang kita kakausapin, Papa. At pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Naglakad siya pabalik sa sala. I think dinner is served now. Let's go eat. Sa hapunan, nasiyahan ang lahat sa marangyang American food na inihain at nagbahagi ng maliliit na pag-uusap. Nagsalita sila tungkol sa paaralan, trabaho, lagay ng panahon, pagkain at iba pang maliliit na bagay. Nakakatakam ang dessert kaya ayaw nilang matapos. Ito ay isang triple caramel at chocolate cake na may mga strawberry na sinawsaw sa tsokolate. Pagkatapos kumain ng dinner, nanood sila ng handball game at oras na para umuwi. I hope you don't mind, Tita Grace, I'll love to take Irish somewhere tonight. If you want, I'll drop her off at your house after we're. Pinutol siya ng lola ni Irish. Or she can just stay the night with you after. Nagtawanan ang iba maliban kay Grace. Mom. What? Can't an old lady want great grandkids? How selfish of you, Grace. Sabi ng lola na nagpanggap na kalungkutan. Napabuntong hininga si Grace. Fine, you can go with her, but take care of my baby girl. Masaya ang lahat sa naging desisyon. Thank you, Tita Grace. Nasa upfront na pala ang driver ko. Ihahatid niya kayo pa uwi, sabi ni Alexander sa kanila. Good night guys. Nang sabihin nilang lahat ang kanilang good nights, at goodbyes, at umalis, tumingin si Irish kay Alexander. Saan mo lang ako gustong dalhin mamayang 9:30, mister? Makikita mo, sabi niya habang nagmamadaling kumuha ng jacket at hinila siya papunta sa kotse niya. Tahimik ang biyahe papunta sa kung saan man sila pupunta. Makalipas ang 20 minuto, napagtanto ni Irish na nasa isang sementeryo sila. Jesus, Alex, dinala mo ako sa isang sementeryo sa gabi. Hindi ako papasok doon. Takot ako sa patay. Umiling si Irish at nag-cross arms. Lumingon sa kanya si Alexander at hinimas ang buhok. I'm sorry, I just don't want this day to pass without doing what I want to do now. And you're with me, kaya huwag kang matakot. Anong gusto mong gawin? Pumasok ka, hihintayin kita dito. Napangiti ng matamis si Alexander. I know you too well at mas matatakot ka kung mananatili kang mag-isa dito sa kotse, kaya tara na, let's go. Alam ni Irish na tama siya. Malamang maiihi siya sa pantalon niya kapag iniwan siyang mag-isa dito, kaya labag sa loob, sinundan siya nito. Hindi masyadong madilim dahil may mga nagniningning na ilaw sa buong lugar. Naglakad sila papunta sa isang gated area at inilabas ni Alexander ang isang susi at binuksan ito at pumasok sila. Binuksan niya ang mga ilaw at hindi nakaimik si Irish nang makita niya kung nasaan sila. Binasa niya ang pangalan sa libingan. Katrina Avery Johnson. Lumingon siya at tumingin sa mga mata ni Alexander. Para sa isa pang emosyonal na sandali, nakita niya ang mga mata nito at pinatubig din siya nito. Hinila siya nito sa isang mahabang yakap. Nang humiwalay sila, umupo siya sa libingan at pinunasan ito ng kanyang mga palad. Hey Kat, meet Irish. Aniya at tumingala kay Irish bago ibinalik ang atensyon sa puntod. She's the girl I told you about. I couldn't move on from you without introduced you to the girl who has stolen my heart and filled the void within. She's a great person and she makes me super happy. Please don't think I replaced you. Nakagawa lang ako ng desisyon na mabuti para sa akin, and that's what you always wanted. Sana hindi ka galit pero napasaya ako ni Irish at balak kong panatilihin siya habang buhay. Huminto siya at tumingin kay Irish na tahimik na umiiyak. I'll get going now, I just thought it wise to introduce you to her. I'll come back some other time.
I hope you're happy wherever you are, cause after so many years, I'm finally happy too. Goodbye Kat. Nang halikan niya ang puntod at tumayo, niyakap siya ni Irish. Let's go princess. At sabay silang naglakad palayo. Pagkatapos ng isa pang mahaba at madamdaming gabi na puno ng magandang pagtatalik, parehong humiga sina Irish at Alexander, humihingal ng dahan-dahan. As usual, that was amazing. You're amazing princess, you complete me. Ngumiti si Irish at tumingin sa kanya. And you complete me too. I love you Alex, very much. Sinong mag-aakalang aabot tayo sa ganitong stage? You were so annoying from the very beginning. Humalakhak si Alexander. You were the annoying one, Missy. Nilabas mo pa ang dila mo sa akin. Who does that? Tumawa ng malakas si Irish. Muntik mo na akong masagasaan, mister. And you had the nerve to call me a kid. But you are a kid. At least you look like and still looks like one. Pang-aasar ni Alexander at hinalikan siya sa labi. My beautiful baby. I can't believe it's been 2 years already. Ikaw ang unang taong nakilala ko sa New York at nagkita tayo sa pinakamasamang paraan. Pinaalis mo ako sa trabaho ko, binigyan mo ako ng isa pang trabaho, pinasok mo ako sa gulo, took me to Italy and back, then the horrible experience, then I left for Texas and came back, then we started dating. This has been the most complicated 2 years of my life, yet, the best. Ani Irish, nakatingin sa kisame at naliligaw sa sariling mga iniisip. The best lang. Siguro hindi ko pa nasasabi sa'yo to, pero proud na proud ako sa'yo. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, lalo na dahil sa akin, graduating ka pa rin ng may honors bukas. You're as smart as you're beautiful, and as stubborn as you're innocent. Seryosong sabi ni Alexander sa kanya. You're one of a kind. Humagikgik si Irish. Smart and beautiful, yes, but stubborn, no. I'm not. And as for innocent, she burst out laughing. You took away my innocence a long time ago, sir. How can I be innocent when you give me dick for breakfast? Humagalpak din ng tawa si Alexander. But you give me pussy for dinner. It's only fair we feed each other. You're a case, sweetheart. Hinila siya ni Alexander palapit at hinalikan. And you're my lawyer. You solve me every time. Humagikik ulit si Irish. Kailan ka pa naging cheesy? Since I met you. By the way, are you excited for tomorrow? Umupo si Irish at humarap sa kanya, ginamit ang puting duvet para matakpan ang hubad niyang katawan. Of course I am. That's why I came to New York, remember? To get myself that degree. And that's how I met you. So syempre excited ako. I can't believe Diana and I will be done with school tomorrow. We're getting that dream degree Alex. All my hard work has been crowned with success. I've never been more proud of myself. I know baby, and I'm proud of you. Ngumiti si Irish sa kanya. Sana dumating ang bukas na may napakaraming blessings and joy para sa akin. Napangiti naman si Alexander na kanina pa nakatingin sa kanya ng labis na paghanga. Darating din ito na may labis na pagmamahal. Anong ibig mong sabi? Hindi niya nagawang tapusin ang kanyang pahayag nang hilahin siya ni Alexander sa isang mapusok na halik. Masyado kang maraming tanong. Walang ibang mas mahuhusay na babae kundi sina Irish at Diana sa graduation hall. On point ang make-up nila at ang ganda ng mga gown nila. At higit sa lahat, pareho silang nagtapos ng may karangalan. Ipinagmamalaki ni Alexander, Grace, Marietta, lola ni Irish, Kenny, Conrad, boyfriend ni Diana, at ama ni Diana ang dalawang babae. Napakaliwanag ng araw noon. Puno ang auditorium at masaya ang lahat, lalo na si Alexander. Pagkatapos ng mga talumpati at lahat ng iba pang formalidad para sa isang graduation, nakuha ni Diana at Irish ang kanilang mga certificates. Marami silang kinuhanan ng pictures at masaya ang lahat. Talagang isang magandang araw iyon. Sinabi ni Alexander sa lahat na magsasagawa siya ng party para sa mga graduates sa kanyang mansyon. Oh, the day couldn't get any better. Kinagabihan, ang lahat ay nagtipon sa hardin ni Alexander para sa hapunan. Nakasuot si Irish ng red short evening gown na nagpop-up sa kanyang mapupulang labi. Ang gown ay regalo ng kanyang lola. Ang ganda niya talaga pagmasdan at lalo siyang kuminang sa gown. Inihain ng Italian at French food at lahat ay nasiyahan sa kanilang pagkain at nagsasaya. Ang gabi ay perpekto hanggang sa ang mayordomo ay lumapit sa kanila na may mga pulis sa kanyang likuran. I'm sorry sir, pero hindi ko sila napigilan. Sabi ng mayordomo, bumakas ang takot sa buong mukha niya. Tumayo ang lahat at nagsalita si Alexander. How can I help you guys? Ipinakita sa kanya ng matandang pulis ang kanyang badge. Good evening everyone, I'm SPO Bautista.
Mr. Romano, you are under arrest for a couple of illegal crimes and the possession of cocaine and heroin. Your advice to remain silent for whatever you say now would be used again. Pinutol siya ni Irish. No, hindi ka pwedeng pumunta lang dito para arestuhin si Alexander dahil wala naman siyang ginawang ilegal. Hinawakan ni Alexander ang mga balikat niya para mabawasan ang init ng ulo niya. Calm down babe, I'm sure misunderstanding lang ito. Mr. Bautista whatever, you can come to my property and... Itinutok sa kanya ng ibang pulis na nakatayo ang kanilang mga baril at nagsalita ang SPO. I'll advise you to keep quiet, mister. You have to come along with us to the station. Tahimik at natakot ang iba na nanood at si Irish ay naluluha na. Hindi siya makapaniwala na malapit nang masira ang kanyang perpektong araw. No, sir, you can't take my man with you. Wala naman siyang ginawang masama. He's a great guy. Alexander, tell them you have done nothing wrong. Umiiyak siya habang nakatingin kay Alexander, umaasang hindi totoo ang lahat ng ito. Lumingon sa kanya ang SPO. Keep quiet ma'am. Pagkatapos ay bumaling siya sa isa niyang kasamahan. Pusasan mo siya. Halos hindi makapaniwala si Irish na totoo ang lahat ng ito. Natatakot siyang nanunood habang pinusasan ng pulis ang kanyang Prince Charming. No, you guys can't do this. Nilingon niya ang kanyang ina at lola. Mom, help me, tell the cops that Alexander is a good guy. He can't go to jail. He has to be here with me. Habang siya ay tumalikod upang magpatuloy sa pagmamakaawa sa mga pulis, siya ay hindi makapagsalita. Tila tumigil sa pagtibok ang puso niya at natigilan ang mundo ng ilang segundo. Dahil sa harap mismo ng kanyang mga mata, si Alexander ay nakaluhod, may isang kahon sa loob ng kanyang mga kamay. Teka, hindi ba siya pinusasan ng mga pulis? Anong nangyayari ha? Naguguluhan ako. Nauutol na sabi ni Irish, gamit ang likod ng kanyang mga kamay para punasan ang kanyang mga luha. Ang totoo, lahat ay natarante gaya ni Irish, maliban sa kanyang lola na alam ang nangyayari. Just then naglabasan ng mga fireworks at nang tumingala si Irish, hindi na siya nabigla pa sa buhay niya. Doon mismo, sa langit, ay nakasulat, "Marry me, Princess." Napahiyaw sina Diana at Kenny sa kilig, si Grace ay naluluha, si Conrad ay namangha at ang ama ni Diana ay proud. Tuwang-tuwa si Lola Marieta dahil all this time, alam niya ang nangyayari. Tumingin si Irish kay Alexander at sa lahat ng mga pulis na nakangiti sa kanya. Marry me, baby, make me the happiest man on earth. Be the mother of my children. I want to wake up to your beautiful face every day and cuddle with you every single night. You make me happy, you make me thankful to God every day. You're my heaven, Irish, I need you, that's why I'm begging you to marry me. So please baby, I will not ask the usual, will you marry me? I'm begging you to marry me. Nakangiting sabi ni Alexander sa kanya. Napatingin siya sa singsing sa nakabukas na box at lalong natunaw ang puso niya. Natunaw ang puso ni Irish. Ito ang pinakamalaking surprise sa lahat ng oras at ang mga fireworks ay ginawa itong mas romantiko. Mga fireworks na nagsasabing marry me, princess. Walang makakatalo dyan. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking mahal na mahal niya, alam niyang hindi niya mapalampas ang pagkakataong magising sa kanya araw-araw. Kaya ginawa niya ang alam niyang hinding-hindi niya pagsisisihan sa loob ng 1,000 taon. Kasabay ng pagtulo ng mga luha sa tuwa, lumingon siya at tumingin sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ang mga taong pinakamahalaga sa buhay, pagkatapos ay tumingin siya sa mga pulis, o peking pulis, at sa huli, tumingin siya kay Alexander na nakaluhod pa rin sa kanyang mga tuhod. Binigyan niya ito ng isang malakas na sampal sa kanyang mga pisngi at lahat ay napanganga. Iyon ay para takutin ako. Nagtawanan ang lahat sa kanyang outburst. Tapos tumingin ulit siya sa lahat. At sa proposal mo, my answer is a big fat yes. Hindi nag-aksaya ng oras si Alexander sa pagtawa, tumayo at karga-karga si Irish, pinaulanan siya ng mga halik at halik. I told you this day will be full of love. Thank you, princess. Thank you so much for making me this happy. Thank you for giving me the opportunity to spend the rest of my life with you. I love you my Mr. Black. And I love you even more, my princess. Nagpalakpakan ang lahat at binabati sila. Sa katunayan, ito ay isang masayang araw. Ang maliit na cheery sa itaas ay ang mga peking pulis ay naging isang live band na nagpatugtog ng mga romantic songs buong gabi na may walang katapusang mga fireworks. Don't even dare tell me you're having cold feet. We've been planning this wedding for 5 months now. Everything has to be perfect, young lady. Saway ni Grace kay Irish na tamad na nag-toothbrush. At saka, walang nagpilit sa iyo kahapon na pirmahan ng mga papeles na yun sa korte. Nagsalita si Diana bago pa man magawa ni Irish. That was the best civil wedding I've ever attended.
You looked so pretty, except I can tell you've gained a lot of weight. I told you to stop eating all those candies. Napaungol si Irish at nagmumog ng bibig. I'm not having cold feet, Mom. I've been waiting for this day. And as for you, Diana, don't you dare condemn me. You've been eating the candies with me, but unfortunately, it's me the bride, kung sino ang tumataba. Salamat at hindi ka nanlamig dahil inilagay namin ang lahat para sa kasal na ito. Maluwag na wika ng ina ni Irish. Si Diana as always may gustong sabihin. Alam ko, tama, naglalakbay sa UK para sa iyong wedding gown, naglalakbay sa France at Italy para sa pamimili ng alak, naglalakbay sa California para sa iyong cake, sa katunayan, naglalakbay sa buong mundo para sa lahat ng bagay. God, we've spent so much, malapit na sa 5.5 million ang pag-hire ng pinakamahuhusay na wedding planner at catering services. This sure would be the grandest wedding of all times, inggit ako sa'yo, baby. Ngumiti si Irish sa matalik na kaibigan. Huwag kang mainggit, sweetheart, Conrad is such a darling and I believe he'll make everything special for you too. Oo tama, sarkastikong sabi ni Diana. Anyways, bilisan mo ang shower mo, 10 minutes pa ang beautician at ang team niya. Don't wanna keep them waiting. Ay captains, aalis na ba kayo para mag-shower ako o hindi? Tanong ni Irish sa kanyang ina at kaibigan. Makalipas ang 3 oras, Irish was all set. Ang kanyang makeup artist ay gumawa ng isang mahusay na trabaho at siya ay mukhang isang diyosa. Ginawa rin ng hairstylist ang kanyang buhok sa pagiging perpekto at ang kanyang mga kuko ay bumagay sa tema ng kasal, asul at puti. Ang huli ay ang kanyang wedding gown. Ready na ba lahat ng bridesmaids? Tanong ni Grace kay Diana na pumasok sa kwarto na suot ang eloquent royal blue na gown. You look like a princess, my dear. Ngumiti si Diana. Lahat ng mga babae ay handa at sabik na makita si Irish. Sa lahat ng mga babae, ang tinutukoy ni Diana ay ang 4 pang kaibigan nila ni Irish noong high school. Nagpatuloy si Diana sa pag-ikot. Siyempre mukha akong princess, sa paraan ng paghihintay ko sa araw na ito, I deserve the look. Nagtawanan ng lahat sa bubbly girl na pumunta at niyakap ang best friend niya. I've never been more happy for you, Kate. You're finally marrying the man who brings out the best in you. Bahagyang napaatras si Irish. You're gonna make me cry. But it's worth it. I love you so much, Diana. Thanks for always being there for me. Ngumiti si Grace sa dalawa. Tama na, lovebirds, oras na, para maadornuhan si Irish sa dream gown niya. Lumipat si Diana at tinulungan ng designer na isuot ang wedding dress ni Irish. My oh my, the beauty was just beyond explanation. Pinakamaganda ang hitsura ni Irish sa mamahaling wedding dress. At ang koronang suot niya ay nagmukha siyang tunay na reyna. Maghintay hanggang makita ni Alexander kung gaano siya ka-blessed. Sabi ni Grace sa anak habang nagpupunas ng luha. You're a blessing, Irish. Sa kabilang dulo ng magarang hotel, naghahanda sina Alexander, Alessandro, Roberto, at 3 pang lalaki para sa big day. How do I look? Kinakabahang tanong ni Alexander sa iba pang mga lalaki. Tulad ng isang maswerteng lalaki na ngayon ay may libreng pagkain at libreng pagkain. Sa madaling salita, libreng pagkain at libreng alam mo na. Sagot ni Alessandro na may tipid ng ngiti. Nagtawanan ng iba pang crew sa sinabi ni Alessandro. Umikot lang ng mata si Alexander. I'm totally tired of you. But seriously, how do I look? Fucking handsome. Ang swerte ng babae mo, you guys are gonna have cute kids. Sabi ni Roberto sa kanya, inayos ang kurbata. Tiningnan ni Alexander ang kanyang refleksyon sa salamin at napangiti sa pag-iisip ng isang mini version ng Irish o ang kanyang sarili na tumatakbo sa hardin. Damn, brother man, see how excited you are. I'm happy for you. Ang isa sa mga lalaki ay tumunog at ang iba ay nagsimulang purihin ang isang proud na Alexander. Thanks guys, we're gonna be late if we don't go now anyways. Ito ay isang outdoor wedding sa isang private beach. Ito ay maganda ang disenyo sa asul at puti. Doon ang misa ay magaganap. Ang reception ay pupunta sa ibang lugar. Tanging ang pinakamahalagang tao lamang ang invited, at sila ay nagsuot ng mga pinakamahal na damit. Oh, hindi ito ang pinaka-populated na kasal ngunit tiyak na binubuo ito ng pinakamayayamang tao. When Irish grand entry was announced, inayos ni Alexander ang kanyang well-tailored suit. Sinimulan ng live band ang kanta at tumayo ang lahat para salubungin ang bride. Hindi nakaimik si Alexander nang makita ang kanyang soon-to-be wife. She was indeed the angel he'd fallen in love with. The epitome of beauty. Dahan-dahang naglakad si Irish sa aisle habang hawak ang kamay ng lolo. Hinangaan siya ng lahat. Maging si Alessandro ay inamin na si Irish ang pinakamagandang babae sa seremonya. Nang makarating si Irish sa makeshift altar, tumingin siya sa mga mata ni Alexander.
I've never met someone who smells better than you, soon-to-be wifey. Sabi ni Alexander na may matamis na ngiti. And I've never met someone who smells better than you, soon-to-be hubby. Pang-aasar niya at tumahimik ang pari para makuha ang atensyon nila. Ipinagpatuloy nila ang marriage ceremony ng oras na para sabihin ang mga vows, nagpa siya ang mag-asawa na sabihin ang kanilang mga personal vows. Unang nagsimula si Irish, nakatingin sa mga mata ng lalaking mahal niya, nagsimula siya. From the very beginning, I called you Mr. Black, because I thought you had a heart as black as coal. I'm sorry for judged you that way dahil sa totoo lang, ikaw ang may pinakamabait na puso. Kahit anong sabihin ng sinuman, you're the perfect guy for me, sweetheart. You bring out the best in me, and for that, mahal na mahal kita at wala kang magagawa tungkol dito. Lagi akong nandyan para sa iyo, bilang soulmate mo, joymate mo, kasama mo, ka-lovemate mo, foodmate mo and every other mate there is in the world, and I also promise I'll always make your cup of black coffee with just a cube of sugar every morning so hindi mo ako tinatanggal sa pagiging asawa mo. Nagtawanan ang mga tao sa kanyang sinabi, ngunit tanging ang pinakamalapit na tao sa kanyang buhay ang nakakaintindi sa kanyang sinasabi. I love you super much, my Alexander. And I'll always love you. Nang matapos siya, tumulo na ang mga luha sa kanyang pisngi at pinunasan ni Alexander ang kanyang mga luha gamit ang kanyang panyo, nag-iingat na hindi masira ang kanyang makeup. Nang turn na ni Alexander, kinakabahan siyang ngumiti sa bride at sa karamihan. Sino ang mag-aakala na tatayo ako dito para gawin ang biggest commitment sa buhay ko? Bago pa siya makapagpatuloy, maraming tao sa karamihan ang tumugon. Not me, never in a lifetime. Hindi pa rin ako naniniwalang ikakasal ka ngayon. Pati ang pari ay natawa doon. Pagkatapos ay nagpatuloy si Alexander, nakatingin sa mga mata ni Irish. Nakikita mo, princess, walang makapaniwalang ikakasal ako, ngunit narito ako, nakatayo sa harap mo. Giving you my all and all, telling you that I would love you now and in my next life. That I will love you always and forever, and that's a promise. I know this is really cheesy but I intend to take you to the moon and back. You're perfect for me, Irish Kate, you're my angel. And after thinking for a long time, I realized that I can't keep calling you princess, cause you're a queen, my queen. Natawa ang lahat sa sinabi ni Alexander at kailangan lang siyang yakapin at halikan ni Irish bago pa man sila officially pronounced ng pari na husband and wife. Napakaganda ng kasal at maging si Alessandro ay nagbiro rin na magpakasal, lalo na nang makita niyang nagpupunas ng luha si Diana. Pagkatapos ng misa, inihain ang mga refreshment sa guest bago ang grand reception. Tulad ng tema ng wedding, lahat ay asul at puti at napakaganda. Namangha ang lahat ng lumabas ang bagong kasal na napakaganda sa kanilang mga bagong damit. Everything was planned and done to perfection. Napakaganda ng seremonya, tanging ang pinakamasarap na champagne at alak ang inihain at ang pagkain ay heavenly. Walang binigyan ng anumang dahilan para magreklamo. Nagkaroon ng slideshow ng buhay ni Alexander at Irish na magkasama. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng kanilang unang sayaw na napakaromantiko. Napakaganda ng pananalita ni Diana at for the nth time that day, napaluha si Irish sa tuwa. Nag-speech din si Grace pati na rin si Alessandro na todo disguise. Nagdi-disguise si Alessandro dahil alam ng lahat na delikado siyang tao at dahil sa kaibuturan, natatakot siyang makilala siya ni Diana. May isang live band na tumugtog ng magandang musika, ng oras na para ibigay ng bisita ang kanilang mga regalo, lahat ay nagbigay ng mga mahal o klasikong bagay tulad ng mga susi ng kotse, ganap na nakasponsor na mga paglalakbay sa mga romantikong lugar sa mundo, mga libreng tiket sa mga klasikong lugar at iba pa. Oh, ito ay magpaparamdam sa sinumang mababa. Nang bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan, kinuha ni Alexander ang mikropono. I also have a gift for my lovely wife. Hindi yun inaasahan ni Irish kaya napalingon ito sa kanya. You do. Tumango si Alexander na may kasamang matamis na ngiti. Of course I do. Not only a gift, but 3 different gifts. Aniya at naghiyawan ng mga tao sa kakahintay. Hindi nakaimik si Irish. Para sa unang regalo, ipinakita ni Alexander ang isang pen art ni Irish. Isa itong pen art noong araw na nagkaroon sila ng kanilang unang opisyal na date. Noong araw na sinuot niya ang kulay peach na gown. Iginuhit ko ito gamit ang pen, my queen. Ibig sabihin, sa bawat pagkakataong nagkamali ako, sinimulan ko ang lahat. Kailangan kong iguhit ka sa pagiging perpekto. Ito ay isang simbolo na palagi kitang ituturing na isang perpektong tao at anumang oras. Nagkamali ako, babalik ako at sisimulan kitang mahalin ng buo. When I say the whole crowd could, believe me, it was so romantic. Irish once again, lumuha. Ang pangalawang regalo ko naman, ito na. Inilabas niya ang isang susi ng kotse sa pinakabagong modelo ng isang Rolls Royce.
Ito ang paborito mong kotse, kaya naisipan kong kunan ka. Sa pagkakataong ito, talagang sumirit at tumalon si Irish sa kanya, hindi makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Ngumiti si Alexander at tumingin sa kanya. I think I saved the best for the last. Kinakabahan niyang sabi sa lahat at tumawa silang lahat. Naglabas si Alexander ng mamahaling tiket. So I love my wifey so much and I do not make fake promises, especially to her. When I said I'll take her to the moon, I meant every single word of it. Lumingon siya para tingnan siya. Kaya ito ay isang double first class ticket ng isang spaceship para sa isang trip to the moon. Napaawang ang bibig ni Irish, tulad ng iba sa bulwagan. Walang nakakita na darating yun. Walang salita ang lahat, agad na lumuwa ang mga mata ni Irish at tumingin sa kanya. Hindi mo kailangan. Ang isang upuan bawat tao ay humigit kumulang $150 million. It's not necessary, it's a waste of money. Bulong ni Alexander pabalik. I've made much money than I can spend in a lifetime. There's no other better way than enjoying my wealth with the woman I adore. It's not called wasting, it's called enjoying. I love you so much, wifey. Niyakap siya ng mahigpit ni Irish. Thank you for everything, hubby. I love you even more. Pagkatapos ay umatras siya at tumingin sa mga tao. So iniisip ng asawa ko na siya lang ang makakasurprise sa akin. Well, guess what? May surprise din ako para sa kanya. Lahat ay nasa sabik at sabik na malaman kung ano ang naghihintay para kay Alexander. Sabik din si Alexander. Bumalik si Irish sa kanyang upuan para kunin ang regalo at bumalik sa kinatatayuan niya. Pagkatapos ay isiniwalat niya kung ano ang kanyang itinatago sa kanyang likuran. Ito ay isang cute na pares ng pink na medyas ng sanggol. Walang nakakaintindi kung bakit niya bibigyan si Alexander ng baby socks. Nagtaas ng kilay si Alexander at binigyan siya ng nagtatanong ng ngiti. My feet definitely can't fit in that. And pink is so girly. So why would you give? Wait, just wait. Nanlaki ang mga mata niya nang magsimulang umikot ang mga gulong sa ulo niya. We're having a baby. Tumango si Irish at nagsimulang magsigawan at bumati sa kanya ang buong hall. Alexander still couldn't believe her. We're really having our own baby. Muli siyang tumango ng may pagmamalaki. Of course, akala mo ikaw lang ang may surprise para sa akin. Binuhat siya ni Alexander ng bridal style at mapusok siyang hinalikan sa harap ng lahat. This is the best gift ever. Actually, I didn't save the best for the last, you did. I love you desperately, my queen. The poor Irish had a rough pregnancy. Ang kanyang unang trimester ay napakasama sa paraang halos lahat ng kanyang mga araw ay nasa ospital. Ang mga doktor ay natakot na siya ay mawala ang sanggol. Si Alexander ay hindi kailanman nag-alala. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng pagmamahal sa mundo at napaka-supportive. Walang makapaniwala na ang makapangyarihang Alexander Romano ay magiging isang mabuting at mapagmalasakit na asawa. Malinaw, ang spaceship trip to the moon ay itinulak sa susunod na taon dahil hindi makapunta si Irish dahil sa kanyang pagbubuntis. Sa panahon ng echography, hinawakan ni Alexander ang kanyang mga kamay at hinalikan ito sa kabuuan. Namuo pa ang luha sa kanyang mga mata nang ipakita sa kanila ng doktor ang munting imahe ng kanilang baby girl. Lalong lumakas ang pagmamahal ni Irish kay Alexander at natitiyak niyang ito ang magiging pinakamahusay na ama sa kanilang mga anak. Parehong nagpasya ang pangalan ng kanilang anak na babae. Darla Rhea Romano. Binigyan ni Alexander ng pribilehiyo si Irish na pumili ng pangalan. Tuwang-tuwa si Diana nang marinig niya ang magiging middle name ni Romano. Rhea. Halatang nagseselo si Kenny na hindi ipinangalan sa kanya ang sanggol, ngunit handa niyang palayawin ang munting prinsesa ng mga pinakamagandang regalo. Si Alessandro na hindi inaasahan ng sinuman na magiging napakasaya tungkol sa isang baby ay ang pinakamasayang lalaki. Hindi na siya makapaghintay na buhatin ang kanyang pamangkin. Binili na niya ang lahat ng pinakamagandang laruan para sa kanya. Handang-handa na si Grace para sa kanyang apo. Marami na siyang ginawang shopping para sa baby. Si Lola Marieta ay higit na masaya sa pagiging isang lola sa tuhod. Ang bawat isa ay eager at excited na makita ang baby. Oh, ang hindi pa isinisilang na baby ay mahal na mahal ng lahat. Siyempre, magiging napakarilag ang baby ni na Alexander at Irish. Ang dalawa ay may pinakamahusay na mga gene. Nakaayos na ang isang nursery para sa baby. Hindi kumuha ng interior designer sina Alexander at Irish para dito. Sila mismo ang gumawa nito. Itinayo nila ang nursery ng may labis na pagmamahal at kagalakan. They made such a cute young couple at pareho silang hindi makapaghintay na hawakan ang kanilang baby girl sa kanilang mga bisig. May isang gabi nang nakaupo si Irish sa nursery na may hawak na libro, masayang nagbabasa para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Pagpasok ni Alexander sa kwarto, umiti siya sa magandang asawa na nakausli ang tiyan at sinabing, "Alam mo, lagi kong nakikita na ikaw ang pinakamagandang babae.
Pero wala nang mas gaganda pa sa aking magandang buntis na asawa. You're drop-dead gorgeous, my queen. I love you so much and I can't wait to show our unborn baby that same love. Napaluha si Irish dahil sa araw-araw, patuloy na tumataas ang pagmamahal niya kay Alexander. Pagkaraan ng isang buwan, gaya ng sinabi, nanganak si Irish. Hinawakan ni Alexander ang kanyang mga braso sa buong panganganak at nadurog ang kanyang puso nang makitang umiiyak ang kanyang Irish sa sobrang sakit. Ngunit sa huli, nang marinig nila ang unang pag-iyak ng kanilang baby girl, lahat ng sakit ay nakalimutan. Tuwang-tuwa ang lahat at halatang may magaganap na grand party para salubungin ang pinakabagong Romano. Nang kargahin ni Irish ang kanyang baby sa kanyang mga bisig sa harap ng lahat, nakaupo sa kama ng ospital kasama si Alexander sa kanyang tabi, gumawa siya ng desisyon na hindi mapaniwalaan ng sinuman. Napatingin siya sa baby niya na tinatawag ng lahat na Baby Darla, at sinabing, "No, may mas magandang pangalan ako para sa baby natin," sabi niya at tumingin sa mga mata ni Alexander. "Ang ating baby ay tatawaging Katrina Ria Romano." Walang salita ang lahat, lalo na si Alexander. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pinangalanan lang ba ng asawa niya ang baby nila sa ex niya? "Excuse me, Katrina lang ba sinabi mo?" Ngumiti si Irish at tumango. "Oo, Katrina, at mayroon siyang mga pangalan ng dalawang napakahalagang tao sa ating buhay." Kung may paraan para sumabog ang puso ni Alexander sa higit na saya at pagmamahal, gagawin iyon. His love for his wife multiplied by 1,000. "You're an angel, Irish. I love you so much," sabi niya at hinalikan ng asawa. Sa paglipas ng mga araw, ang maliit na Katrina ay lalong gumanda at lalong gumaganda. Siya ay isang napaka-bubbly na maliit na batang babae at ang kanyang ama ay spoiled sa kanya sa lahat. Sa katunayan, lahat ng tao ay spoiled sa kanya. Hinding-hindi siya magkukulang ng anuman. Namana niya ang itim na buhok ng kanyang ama at mahahabang pilikmata ng kanyang ina. Ang kanyang pink na labi at asul na mga mata ay nanggaling kay Irish habang nasa kanya ang ilong ni Alexander. Napakaganda niya at napakabait. She was really a child from the heavens. Isang gabi, habang pinapa-breastfeeding siya ni Irish, pumasok si Alexander sa kwarto at tulad nung buntis si Irish, nagsalita ito. "Alam mo, palagi kong iniisip na walang mas maganda kaysa sa aking buntis na asawa, ngunit iyon ay kasinungalingan. 'Cause there's nothing better than watching your beautiful wife breastfeed your beautiful baby. You both are God-sent." Namuhay ang mag-asawa sa kapayapaan at pagkakasundo sa kanilang cute na anak na babae at pagkatapos ng 3 taon, muling nabuntis si Irish. Tuwang-tuwa si Little Katrina sa pagiging isang older sister. Ipinanganak ni Irish ang isang baby boy na pinangalanang Nigel Adams Romano. Sa pangalang Nigel na nangangahulugang noble. Oh, si Irish at Alexander ay may lovely kids. Sila ay pinagpala ng walang pag-aalinlangan. At palaging gustong-gusto ni Alexander ang pangalang Adams dahil doon niya nakilala ang kanyang girl. The girl of the dangerous mafia leader. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig nina Irish at Alexander. Ang second chance ay hindi ibinibigay para itama ang mga bagay-bagay, ngunit ibinibigay upang patunayan na maaari tayong maging mas mahusay kahit na pagkatapos nating magkamali. Ang pag-ibig, hindi lang basta emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. At ang tunay na seryoso hindi agad susuko sa isang relasyon, hahanap muna yan ng solusyon para maayos ulit ang sitwasyon. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.